Okay. So ito yung matinding balita natin ngayon, no? Itong si former President Duterte tatakbong senador sa 2025. Ayan, grabe. Alam nyo ba, ito yung nangyari, no? Nung nagkita sila ni Tito Soto at itong si Gloria Macapagal Arroyo, no? Nagkita yung tatlo the other month. Maraming ang mga sabi-sabi, maraming nawindang doon sa pagkikita ng tatlo. Ni-reveal ni former President Duterte na ito pa lang si Gloria Macapagal Arroyo ay nag-alok na patakbuhin itong si former President Duterte bilang senador. Yan ang sabi ni Gloria Macapagal Arroyo. So talagang masasabi natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo at itong si Martin Romualdez, wala na talaga. Hindi na talaga ito magkaayos at hindi na ito magkakampi during this coming election sa 2025. No? Kasi inalok na ni Gloria Macapagal Arroyo itong si former President Duterte. Pero, ang sabi ni former President Duterte, ayaw niya. Okay? Ayaw niya. At that time, ayaw niya. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang programa sa SMNI, may ni-reveal itong si former President Duterte. Na ito pa lang si Pastor Kibuloy, inalok rin itong si former President Duterte na tumakbo. Okay? Biglang nagbago ang ihip ng hangin ni former President Duterte. Ang sabi niya na siya muna ay magko-consult sa kanyang mga anak kung tatakbo siya. Okay? So yan ang pag-usapan natin. Posibleng tatakbo talaga itong si Duterte sa 2025 sa Senado. Bakit ito malaking impact sa Pilipinas? Malaking impact ito. Magiging matataranta yung Senado dito kapag pumasok itong si former President Duterte sa gobyerno na naman, sa Senado. No? Magiging maganda na naman ang takbo ng media, yung balita. Very interesting na naman ito. Okay? So, yan, ipapakita ko yung balita na yan. At magkukomento tayo dito ha, na mismo ang si former President Duterte na ang nagsalita dito. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, bago tayo magre-react, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat itong video natin sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Don Mar TV ha, Facebook at YouTube. And also guys, i-follow, i-subscribe itong Don Mar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Only here on Don Mar TV ang ating pinagre-reactan, pinagkokomentan itong mga balita na hindi masyadong binalita ng mainstream media. Itong iba, no? Pinifilter kasi ng mainstream media. So only here, Don Mar TV. So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ipapakita natin itong video na nagsalita na nga itong si Duterte tungkol sa kanyang pagtakbo sa 2025, no? I-analyze natin at i-react natin, no? Kung ano yung posible na mangyari dito. Okay? Let's play the video. Play. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang detalye ng pagkikita nila ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kasama si dating Senator. Ito yung nangyari the other month. Okay? Nagkita ito. Binalita ito ng media. Okay? Na nagkita. Pero some of the media only. Hindi lahat. Okay? So, nawindang sila rito kung ano ba talaga ang pinag-usapan. Okay? President Tito Soto nitong nakaraang buwan ng Setyembre sa kanyang live program sa SMNI, ang Gikan sa Masa para sa Masa, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Si Gloria Arroyo. Ito ha, pakinggan nyo ito, yung storya ng pagkikita nila.
in the presence of Soto, but it was not, that was not the intention of his visit to me, another one. Pero nag-abot kaming tatlo, at si Bong, at mayroon pang ibang opisyal. So yung pagpunta ni Soto doon, hindi raw intention, no? Na yung tatlo, si Arroyo, si Soto at si Duterte, nagkita. Ha? Yan ang claim ni Duterte, ha? Hindi yun intention nilang tatlo na magkita. Diyan sa San Juan, sa restaurant, ang Emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kondo ko. Tinitirahan ng mga apo ko na nag-aaralan dyan. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. Oh, yan ang kanyang statement. Sinabihan siya ni Arroyo na tumakbo, sabi niya, matanda na ako, ma'am. Which is true naman. Matanda na si former President Duterte. He's been the President of the Philippines. Medyo yung pinagdaanan niya, mahirap yun. Tapos nagdaan pa ng pandemic. Grabe yung sinalubong ni Duterte na ipinagtanggol niya ang bansang Pilipinas sa grabe na sitwasyon, no? So Duterte deserves arrest. Duterte deserves to be anong tawag doon? Magpahinga sa politiko. Kasi halos ang kanyang buhay, no? Since nung tumakbo siya, no? Pagkatapos ng nag-aral, sa politiko na ang kanyang life. Doon na tumakbo ang kanyang buhay. Marami nang nangyari sa politiko, no? With former President Duterte. Gusto rin niyang maranasan ang buhay ng isang normal na tao. 'Di ba? So, na-understand natin 'yan ni former President Duterte. So, tapos patuloy tayo. As in, pagod. Ayon kay Pangulong Duterte na pagamat nais ng pamilya niya na magpahinga na siya at wag nang bumalik sa politika, ay hindi muna niya... mismo nga niya, ang kanyang mga pamilya, ayaw na rin. Okay? Naawa na sila sa pagod ng anong tawag doon? Dinaanan ni former President Duterte. Inaalis ang posibilidad na muling manilbihan sa bayan. They pity me because I am really old. And I should rest at this time. By this time. Which is tama. Dapat wala na akong worries about anything. Paikot-ikot ako. Dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Ito raw si Pastor Apollo Kibuloy. Gusto niyang tumakbo itong si former President Duterte. So ito yung sagot niya, ha. Sabi ko, Pastor, I'm just putting it on the table muna. Pag-isipan ko pa. Pag-isipan ko pa. Ha? So marami pang pwedeng mangyari dito. He is not closing the door for running. Sabi niya, I'm putting it on the table at pag-isipan muna. Kasi itong si former President Duterte, ayaw itong magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Ha? Pag-isipan niya. Alam, political genius itong taong ito eh. Ha? 10 times ahead ito. Mag-isip. I will again consult my children. Una na nagpahayag si Senator Bongo na ang naging pakikita nila. Pero alam nyo, no? Kahit kukonsulta siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, wala pa rin magagawa ang kanilang mga anak. Alam nyo naman na itong si former President Duterte, if we will recall, sabi niya, hindi siya tatakbong presidente noon, di ba? Sabi niya ang kanyang mga anak, huwag ka tumakbo tay. Pero siya pa rin mismo ang desisyon na tumakbo siya. Okay? Ni dating Pangulong Arroyo at Soto.
ay upang higayatin ng dating Pangulong Duterte na mas maging aktibo sa politika. Maguguin In-encourage siya ni Tito Soto at ni Gloria Macapagal Arroyo na maging active sa politika. Alam niyo ba kung bakit? Unang rason dyan, ha? Unang rason dyan. Ito yung ating own analysis at ating own reaction. Unang analysis. Hindi naman natin i-deny kapag si Duterte ang namuno o magiging leader sa isang ahensya, grabe naman, di ba? Alam naman natin, malaking tulong itong si former President Duterte because of his brilliance. Magaling na leader, very experienced. So malaking tulong talaga kapag tatakbo at magiging, again, official ng gobyerno. Kung ano man, senador man, vice president man, yun lang naman eh. Pwedeng maging senador, pwedeng maging vice president. So, if mangyari ito, syempre, masaya ang Pilipinas. Kaya nga, sabi ni Tito Soto at ni Gloria Macapagal Arroyo, maging aktibo. So, una yan, ha. It's a good for our country na tatakbo maging official against si Duterte. Pangalawa, ha, ito yung own opinion ko, it's good for the health ni Duterte. Mental health yan eh. Na, sa kanyang physical, alam naman natin, matanda na siya. Mahina na talaga yung physicality niya. Pero sa mental health ni former President Duterte, advantage ito sa kanya. Kasi, yung isang tao kasi, kapag dati kang critical thinker, dati kang magaling dito, at bigla kang hihinto, maaapektuhan yung brain mo. Kagaya lang ng isang motor, makina ng motor. Di ba? Oh, lagi yang umaandar. Ha? Ito yung napapansin natin. Pero hindi mo gagamitin ng isang motor, no? Masisira. Kagaya lang yan ng tao. Gusto ni Arroyo at ni Tito Soto na laging tatakbo yung utak ni former President Duterte para sa kanyang mental health rin. Yan ang pag-analyze ko dito. Maganda ito sa kanyang mental health. Pero sa kanyang physical, pwede naman si Duterte yung mag-isip, no? Ng mga ideas kung papaano i-run, itakbo yung sa ahensya ng gobyerno. Pwede yan. Pero iba lang yung gagawa physically para sa kanya. Ha? So pwede ito. Pwede ito. Okay, so patuloy natin. Ang nanguna si dating Pangulong Duterte sa survey ng mga posibleng kumandidato sa pagkasenador na ginawa ng Publicus Asia nitong Setyembre o ang Pahayag 2023 Third Quarter Survey. Sa survey na ito ay nakakuha ng 47% voter support si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at... Okay. So, ayan ha. Nang sinorvey ito ng mga groups, survey groups dito sa Pilipinas, ito lang yung presidente na hindi bumababa yung rating. Laging tumataas ang rating ni former President Duterte. Ha? Sa kanyang karisma, sa kanyang being transparent, sa kanyang verbal na walang preno, nakikita kasi natin ang real him, the true Duterte, no? Walang preno. Hindi siya takot na i-judge ng tao, 'di ba? Oh, marami nang nag-judge sa kanya, hindi siya takot. That's why nakikita ito ng taong bayan ang kanyang pagiging totoo na tao. Kaya mataas ang kanyang rating. Okay? So, syempre, kung tatakbo ito, mananalo itong si former President Duterte. Mananalo at mananalo itong ating former. So, posible, no? Ito ha, huhulaan ko ito. Kapag tatakbo itong si former President, hindi ito papayag na senador lang. Pwedeng magiging presidente itong si Vice President Inday Sara Duterte will be the president this coming 2028. At this coming 2025, siguro maging senador itong si Duterte, pero para sa akin malabo. Pero posibleng sa 2028 maging vice president itong si dating former president natin na si Duterte. Yan ang ano ko ha, analysis, yan ang aking nakikita sa future dito. Okay? Kapag
sang-ayon siya dito sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy at dito kay former President Gloria Macapagal Arroyo, posibleng mangyari babalik si Duterte. So, anak at ang ama, presidente at vice president. Okay? So, hindi yan imposible. Posible yan. So, tingnan lang natin, marami pang magiging mangyari, no? For the coming years. Di pa natin alam. Itong si Martin Romualdez, tatakbo rin ito. Kasi may ambisyon ito. Wala na itong future sa politika ito si Martin Romualdez. By the way, Martin Romualdez is acting right now. Wala. Sirang-sira na si Martin Romualdez sa kanyang pagiging. Kung hungry ka sa politiko, no? Sarili mo ang nag-claim na gusto kang tumakbo, ayaw yan ng taong bayan. If ang taong bayan ang nag-push sa isang politiko na tumakbo bilang presidente, yun ang iboboto, yun ang destiny. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Pabor ba kayo na babalik sa politiko itong si former President Duterte? React, babasahin natin yan, mga komento ninyo, at arguments are welcome sa ating comment section. Like, share this video para kakalit nyo sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.